Ang Pilipinas ay isa lamang hintuan sa aking buhay. O iyon ang akala ko. Ako si Lin Shuhua, isang flight attendant para sa isang Chinese airline sa loob ng 8 taon. Tinatawag ako ng aking mga kasamahan na Ice Queen. Bakit? Dahil nakapaglakbay na ako sa 25 na bansa. Ngunit hindi ako kailanman humanga sa pagkain ng alinmang lugar ni hindi ako lumuha para sa anumang tanawin. Ang Great Wall of China ay isa lamang lumang pader na bato. Ang Forbidden City sa Beijing ay mga sinaunang gusali lamang. Ang Bund sa Shanghai ay mga gusali lamang sa tabi ng ilog. Para sa akin, lahat ng lugar sa mundo ay pare-pareho lang, mga lugar lamang kung saan ako nagtatrabaho. Ang aking pasaporte ay puno ng mga selyo mula sa iba't ibang bansa, ngunit sa aking puso, wala ni isang bansa ang nagkaroon ng puwang. Ipinagmamalaki ko ang pagiging malamig na ito. Sa aking isipan, ang pagpapakita ng emosyon habang naglalakbay ay tanda ng kahinaan. Shuhua, sa Pilipinas tayo pupunta sa biyaheng ito. Ang lugar na may mga tarsier at sinigang. Sigaw ni Xiaomei, isang bagong flight attendant na may pananabik. Tiningnan ko ang flight manual nang hindi inaangat ang aking ulo. Isang bansa lamang sa timog ng China. Isang hintuan para sa isang gabi at aalis na tayo. Nanlaki ang mga mata ni Xiaomei. Talaga bang isa kang robot, ate? Isang biro sa aming mga kasamahan na ako raw ay isang robot na may sirang pakiramdam. Hindi nakakatuwa. Habang inihahanda ang cabin, isang pelikula ang ipinapalabas sa mga screen ng eroplano. Isang eksena kung saan isang bayani ang nakikipaglaban sa isang halimaw sa tabi ng dagat. Ang galing talaga ng mga pelikulang Pilipino, no? Nanalo pa ng mga international award, sabi ng co-pilot na may paghanga, pelikula ay pelikula lang, kibit balikat kong sabi. Tutal, airport at hotel lang naman ang pupuntahan namin. Habang papaangat ang eroplano mula sa Shanghai, isang pasahero sa tabi ko ang masusing nagbabasa ng isang travel guide tungkol sa Pilipinas. Lihim akong natawa. Ang mga turista ay napaka-inosente. Lahat ng bansa ay magkakatulad. Shuhua, totoo bang wala kang naging paboritong bansa? Tanong ni Wang Jie, ang head flight attendant, habang inaabutan ako ng kape. Ang mga airport ay pare-pareho lang. Runway, duty-free shops, immigration. Sa loob ng 8 taon, iyon lang ang nakikita ko. Ang sagot ko ay laging malamig at formal. Umupo ako sa emergency exit seat, nakatingin sa labas ng bintana sa buong 4 na oras na biyahe. Kinuha ko ang isang klasikong nobelang Tsino para basahin. Ang mga tauhan sa libro ay mas tapat at madaling maunawaan kaysa sa mga tao sa totoong mundo. Biglang, isang anunsyo ang umalingaw-ngaw. Malapit na tayong lumapag sa Ninoy Aquino International Airport. Ang lokal na oras ay 2 a.m. Bumuntong hininga ako at isinara ang libro. Isa na namang listahan ng mga dapat gawin. Mag-check-in sa hotel, maligo, matulog, mag-check-out at lumipad muli. Ang buhay ko ay parang isang maleta na umiikot sa baggage carousel. Bahagyang yumanig ang eroplano sa paglapag nito. Ang Pilipinas na nakikita sa labas ng bintana ay isa lamang malaking lungsod. Pagkatapos bumaba ng lahat ng pasahero, inayos namin ang aming mga gamit. Shuhua, narinig ko na ligtas daw sa Maynila kahit gabi. Gusto kong lumabas at maglakad-lakad, sabi ni Xiaomei na may pananabik. Baliw ka ba? Maaga ang lipad natin bukas, iling ko. Ngunit sa sandaling iyon, isang sulok ng aking puso ang nakaramdam ng kakaibang kuryosidad. Ano ang espesyal sa Pilipinas? Tanong ko sa aking sarili. Ngunit hindi ko alam kung bakit. Sa pagkakataong ito, lumitaw ang pag-aalinlangan. Siyempre, hindi ko ito aaminin. Kung matatalo ako ng aking kuryosidad, ang aking pride bilang Ice Queen na binuo ko sa loob ng 8 taon ay guguho. Sa pagbaba ko mula sa eroplano, hindi ko alam na ang lugar na ito, na isa lamang hintuan, ay babaguhin ang aking buhay ng tuluyan. Ang Pilipinas ang magiging 26 na selyo sa aking pasaporte at ang unang bansa na aangkin sa isang puwang sa aking puso. Noong panahong iyon, hindi ko ito inaasahan. Pagpasok pa lang sa Ninoy Aquino International Airport, nanlaki ang aking mga mata. Airport ba ito? Isang arkitektura na tila nagmula sa hinaharap ang nasa harap ko makintab na sahig, matataas na kisame at higit sa lahat, napakaraming tao.
Ito ba ang airport ng isang maliit na bansa? Bulong ko sa sarili. Kinuha ni Xiaomei ang kanyang telepono para kumuha ng litrato. Shuhua, tingnan mo. Mayroong mga service robot. Isang pilak na robot ang nagtuturo ng direksyon sa mga turista. Isang tanawin na hindi mo maiisip sa airport ng Shanghai. Kahit na nagkunwari akong walang pakialam, sa totoo lang, humanga ako. Habang papunta sa immigration, ang automated baggage system ay nakakuha ng aking pansin. Ang mga maleta ay automatikong nagbabago ng direksyon sa conveyor belt. Sa China, karamihan ay mga empleyado pa rin ang nagbubuhat. Medyo iba dito, nasabi ko ang aking iniisip. Pagdating sa counter, tinanong ako ng opisyal sa Ingles kung ano ang aking itineraryo. Aalis bukas ng umaga, matigas kong sagot. Ngunit bigla, binati ako ng opisyal sa Mandarin. Ni Hapo. Lin, COGE, hello, Miss Lin. Nagulat ako at napatitig sa kanya. Paano niya nalaman ang pangalan ko? At marunong pa siyang mag-Mandarin. Ngumiti ang opisyal at nagpaliwanag. Natatanggap po namin ng maaga ang impormasyon ng mga crew ng international flights. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Hindi ko maintindihan ang sitwasyon. Sa 25 na bansang napuntahan ko, hindi ako kailanman nakatanggap ng ganitong pagbati. Kadalasan ay next lang at isang tatak sa pasaporte. Paglabas ng airport, dumaan ako sa banyo. Ang kalinisan ay inaasahan, ngunit sa lababo, may libreng hand cream. Isang janitress ang nagmamop ng sahig. Biglang, isang lalaking dumaan ang tumango sa kanya at nagsabing, "Salamat po." Sabay bahagyang yuko. Napatigil ako. Sa China, ang mga janitor ay tila hangin. Bakit siya binati ng lalaking iyon? Ang mas nakakagulat, ang janitress ay ngumiti ng masaya at sumagot, "Ingat po sa biyahe." Ang eksena ay napakanatural na para akong nanonood ng isang pelikula. Habang naghihintay ng hotel shuttle bus, ang mga tao ay maayos na nakapila. Walang nag-uutos, ngunit lahat ay sumusunod sa patakaran. Kung sa Shanghai ito, mag-uunahan ang lahat. Kakaiba ang mga tao dito, sabi ko kay Xiaomei. Nagsisimula ng matunaw ang Ice Queen, hagik-gik ni Xiaomei. Pagsakay sa bus, sinabi ng driver sa Mandarin na tutulungan niya kami sa aming mga bagahe. "Salamat po, pero kaya na namin," tanggi ko. Ngunit ngumiti ang driver at sumagot, "Trabaho ko po ito." Sa sandaling iyon, nalito ako. Bakit napakabait ng mga tao sa islang ito? Mayroon ba silang ibang motibo? Habang papunta sa hotel, ang tanawin ng Maynila ay lumitaw sa labas ng bintana. Matataas na gusali, mga neon sign, at malilinis na kalsada. At higit sa lahat, masaya ang mga mukha ng tao. Isang hintuan lang naman, sabi ko sa sarili. Ngunit sa aking puso, isang maliit na pagbabago ang nagsisimula. Ang puso ng Ice Queen ay nagkakaroon ng mga lamat. Pagdating sa hotel at pagkatapos mag-check-in, ang kwartong nakuha ko ay mas malaki at mas malinis kaysa sa karaniwan. Mula sa bintana, kitang-kita ang sentro ng Maynila. Mga motorsiklong nagmamadali sa pagitan ng matataas na gusali, siksikang mga karatula ng tindahan, at sa malayo, ang anino ng iba pang mga skyscraper. Ang lungsod na ito ay may kakaibang ritmo, ibang-iba sa pagmamadali ng Shanghai. Sa kwarto, mayroong complimentary na calamansi juice. Tinikman ko ito, ang aroma at matamis-asim na lasa nito ay nakakagulat. Sa China, karaniwang o ulong tilang ang nasa mga hotel room. Ang maliit na detalyeng ito ay nagpahanga sa akin. Nakatapos ng magbihis si Xiaomei at inaya akong lumabas. Gusto ko talagang makita ang Bonifacio High Street. Sabi nila paraiso raw ito ng mga kabataan at maraming street food. Babalik tayo bago ang flight time, promise. Pagmamakaawa niya, kumikinang ang kanyang mga mata. Karaniwan, tatanggi ako. Ngunit hindi ko alam kung bakit. Sa pagkakataong ito, nasabi kong, "Sige, sama ako." Nagulat ako sa sarili kong mga salita. Sa loob ng 8 taon, hindi ako kailanman lumabas para mag-explore sa isang lugar na pinagtatrabahuan ko. Ang hotel room ang buong mundo ko. Talaga? Natunaw na ang Ice Queen. Pumalakpak si Xiaomei sa tuwa. Makalipas ang 1 oras, bumaba kami sa lobby ng hotel. May marahang tugtog at amoy ng mga bulaklak. Sa front desk, isang babae na nakasuot ng magandang Filipiniana ang nakangiti.
Ang ngiti niya ay tapat. Saan po sila pupunta? Tanong niya. Sa Bonifacio High Street po, sagot ni Xiaomei. Kumuha ang staff ng isang makulay na mapa at ipinaliwanag ang ruta gamit ang MRT sa detalyadong Mandarin. Bumaba po kayo sa istasyong ito, tapos lakad lang po kayo ng kaunti. Kung gagamitin niyo po itong beep card, may discount para sa mga turista. Huwag niyo pong kalimutang itap sa asul na machine. Gumuhit pa siya ng simpleng mapa para sa amin at minarkahan ang mga atraksyon sa daan. Maraming salamat po, sabi ko na may bahagyang ngiti. Sa Tsina, bihira ang mga staff ng hotel na ganito kamaalalahanin. Ang kabaitan ng mga tao ay nagdudulot sa akin ng pag-aalinlangan. Umaasa ba sila ng tip? Ngunit ang kanyang tapat na mga mata ay nagpatibag sa aking mga duda. Ang MRT ay napakalinis, walang kahit isang basura sa sahig. Ang mga tao ay tahimik, nakayuko sa kanilang mga telepono o nagbabasa. Walang maingay. Pagdating sa Bonifacio High Street, ang mga kalsada ay puno ng buhay, mga tindahan ng kosmetiko, damit at restaurant. Si Xiaomei ay hindi tumigil sa pagsigaw ng wow. Pumasok siya sa isang tindahan at lumabas sa isa pa. Ako ay tumitingin-tingin lang, ngunit lahat ng staff sa bawat tindahan ay nakangiti at bumabati na nagparamdam sa akin ng kakaiba. Sa Tsina, madalas kang makakatagpo ng hindi magiliw na pag-uugali. Sa isang tindahan ng kosmetiko, lumapit ang isang staff at nagtanong, "Saan po kayo galing?" "Tsina po," sagot ko. Bigla, nagsalita siya sa Mandarin, "Wanying Guanglin, welcome," at inirekomenda pa ang mga produktong sikat sa mga Tsino. Paano niya nalaman ang mga iyon? Nakakamangha. Habang naglalakad sa kalye, nagutom kami. Habang naghahanap ng makakain, may isang janitress na naglilinis sa gilid ng daan. Biglang, isang estudyanteng lalaki ang huminto. Tumango sa kanya at nagsabi, "Salamat po sa paglilinis." Napatayo ako roon. Nakakita ako ng katulad na eksena sa airport. Ibig sabihin, hindi ito nagkataon lang. Ang janitress ay ngumiti ng masaya. "Pauwi ka na ba, iho?" "Papunta po sa review center," sagot ng estudyante. Ang eksenang iyon ay lubos na nakalito sa akin. Isang tanawin na, hindi mo makikita sa Tsina. Doon, ang isang janitor ay isang janitor lang, ngunit dito, binabati sila ng mga tao o kinakausap pa. "Xiaomei, nakita mo ba iyon?" "Hindi ba't kakaiba?" tanong ko. "Ang alin?" tanong ni Xiaomei habang puno ang kamay ng mga shopping bag. Yung estudyanteng bumati sa janitress. Sa Tsina, hindi maiisip iyon. Nag-isip si Xiaomei. Oo nga, no? Sa atin, parang hangin lang ang mga janitor. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng kirot sa puso. Ang isang simpleng pagbati sa bansang ito ay nagdulot ng ganitong kalaking epekto sa akin. Hindi lang ito simpleng paggalang, kundi isang pagkakaiba sa kung paano tratuhin ang kapwa-tao. Pag-upo namin sa isang restaurant, puno pa rin ang isip ko ng eksenang iyon. Salamat po. Maikling salita, ngunit puno ng respeto at pasasalamat. Sa loob ng 25 na bansang napuntahan ko, mga gusali, pagkain at tanawin lang ang pinapansin ko. Ngunit ang pinakamahalaga, hindi ko napansin kung paano tratuhin ng mga tao ang isa't isa. Ang puso ng Ice Queen ay nagsimulang magkaroon ng mas maraming lamat mula sa sandaling iyon. Kahit hindi ko pa namamalayan, ang Pilipinas ay itinakdang maging hindi lamang isang hintuan, kundi isang pagbabago sa aking buhay. Habang tinitingnan ang menu, hindi ko maalis sa isip ko ang nakita ko kanina. Itinuro ni Xiaomei ang menu at sinabing, "Sikat daw ang sinigang na hipon dito. Subukan natin?" Magulo ang isip ko, pero tumango ako. Kinuha ng waiter ang aming order. Nakakagulat, nang malaman niyang mga dayuhan kami, ipinaliwanag niya ang menu sa magiliw na Ingles. Sa Tsina, kung hindi ka marunong mag-Mandarin, madalas kang hindi papansinin. Nang dumating ang pagkain, ipinakita ng waiter kung paano ito kainin. Ito po ang pansit palabok. Kailangan pong pigain ang kalamansi at ihalo sa chicharon at tinapa. Ipinakita niya ito na may ngiti. Sinubukan kong gawin. Ang masarap na lasa sa bibig ko ay nagpagulat sa akin. Ang waiter ay nanatili sa tabi namin at ipinaliwanag ang kultura ng pagkain sa Pilipinas. "Kailangan po ba talagang ganito ka? Attentive ang serbisyo dito?" tanong ko. "Siyempre po.
Ang mga bisita ay parang pamilya namin. Ang sagot niya ay napaka-natural na lalo akong humanga. Nang matapos kumain, habang nagbabayad, iniabot ko ang aking credit card. Sinabi ng staff, "Mga dayuhan po kayo, di ba? Bibigyan ko po kayo ng 10% discount." "Bakit po?" tanong ko. "Bilang pasasalamat po sa pagbisita niyo sa aming bansa." Ang tapat na sagot ng staff ay nagpaiwan sa akin na walang masabi. Paglabas namin sa kalye, biglang umulan. Wala kaming payong. Isang staff mula sa katabing tindahan ang tumakbo papalapit at inabutan kami ng payong. "Okay lang po. Payong po ito ng tindahan. Pwede niyo na pong iwan kahit saan pagkatapos gamitin." Tiningnan ko siya nang hindi makapaniwala. "Talaga po? Walang deposit?" Umiling ang staff at ngumiti. "Nasa Pilipinas po kayo. Huwag po kayong mag-alala." Habang naglalakad kami sa ilalim ng payong, sinabi ko kay Xiao Mei, "Kakaiba talaga ang mga tao sa bansang ito. Bakit sila napakabait?" "Oo nga, nakakapagtaka sa kabaitan," sang-ayon niya. Sa daan, nakita namin ang isang matandang lalaki na may bitbit na mabibigat na gamit paakyat ng hagdan. Nakakamangha. Isang grupo ng mga kabataan ang agad na tumakbo para tumulong ng walang nag-uutos. "Tingnan mo, nangyari na naman," turo ni Xiao Mei. "Kung satsina ito, dadaan lang sila." Tahimik kong pinanood ang eksena. Nakaramdam na naman ako ng kirot. Bakit ang maliliit na pagmamalasakit na ito sa pagitan ng mga tao ay nagpapaiyak sa akin? Sa MRT pabalik sa hotel, isang buntis ang sumakay. Agad na may ilang taong tumayo para paupuin siya. Sa China, karamihan ay magkukunwaring hindi nakikita. Pagbalik sa hotel, nakahiga ako at nakatingin sa kisame, nag-iisip. Ano ang kakaiba sa bansang ito? Hindi lang ito simpleng kabaitan, kundi ang paraan ng pagpapakita ng respeto sa isa't isa ay iba. Sa tabi ko, sinabi ni Xiao Mei, "Maaga ang flight natin bukas pero nakakapanghinayang." Hindi ako sumagot, ngunit ganoon din ang nasa isip ko. Nakasakay na ako sa eroplano ng mahigit 30 beses, ngunit ito ang unang pagkakataon na ayaw kong umalis sa isang bansa. Nang gabing iyon, nanaginip ako na nasa subway ako sa Shanghai. Ang mga tao sa paligid ko ay abala sa kanilang sarili. Walang nagtitinginan, ngunit sa tabi ko may isang Pilipinong nakaupo. Ngumiti siya at nagsabi, "Salamat po." Pagmulat ko ng mata, may naramdaman akong dumadaloy sa aking mukha. Nang hipuin ko, ito ay luha. Mainit na luha sa mukha ng Ice Queen. Ito marahil ang mahika ng bansang tinatawag na Pilipinas. Kinaumagahan, pagtingin ko sa labas ng bintana, ang Maynila ay kumikinang sa ilalim ng araw. Araw na para umuwi, ngunit mabigat ang aking pakiramdam. Nakapunta na ako sa 25 na bansa. Ngunit ito ang unang pagkakataon na ayaw kong umalis. Hindi dahil ayaw kong umalis, kundi nagtataka ako kung saan nanggagaling ang pakiramdam na ito. Akala ko wala akong pakiramdam, isang makina na nagtatrabaho. Ngunit ang karanasan kahapon ay nagdulot ng isang banayad na pagbabago sa loob ko. "Shuhua, gising ka na ba? Mag-almusal na tayo," tawag ni Xiao Mei. Sa elevator pababa sa restaurant, ang mga imahe mula kahapon ay paulit-ulit sa aking isipan. Ang estudyanteng bumati sa janitress, ang mga kabataang tumulong sa matanda, ang staff na nagpahiram ng payong. Ano talaga ang kakaiba sa bansang ito? Ang breakfast buffet ay may pagkaing Pilipino at kanluranin. Ang seksyon ng Pilipino ay may kakaibang aroma. May mga ulam na hindi ko kilala, mga kakanin at mabangong arroz caldo. Si Xiao Mei ay matapang na pumili ng pagkaing Pilipino, ngunit ako ay nanatili sa aking toast at itlog. Ang pagiging konserbatibo ay ugali ko na. Hindi ako nagsusugal, hindi sumusubok ng bago. "Shuhua, subukan mo ang siomai. Masarap at mainit," sabi ni Xiao Mei. Tiningnan ko ang maliliit na puting siomai, mukhang may sabaw sa loob. Nag-aalangan akong kumuha ng isa. Ito ay hindi inaasahang masarap. Manipis ang balat, malambot ang laman, at masarap ang sabaw. Ibang-iba sa pagkaing Tsino. Kaya kumuha pa ako ng ilan. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 8 taon na sinubukan ko ang lokal na pagkain para sa almusal sa hotel. Pagkatapos kumain, nag-check out kami sa lobby. Biglang inanunsyo ng staff na antala po ng 4 na oras ang flight papuntang Shanghai. Bumilis ang tibok ng puso ko.
Hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa hindi inaasahang kagalakan. 4 na oras. Mas makikilala ko pa ang lungsod na ito. Huwag po kayong mag-alala, mayroon po kaming libreng city tour. 1-2 oras na tour sa Maynila, sabi ng staff. Talaga po? Tanong ni Xiao Mei, kumikinang ang mga mata. Opo, ayaw po naming mainip ang aming mga bisita. Mayroon po kaming espesyal na tour guide na magdadala sa inyo sa mga pinaka-iconic na lugar sa Pilipinas. Sagot ng staff na may ngiti at iniabot ang isang magandang brochure. Kung sa Tsina ito, sasabihin lang nilang, paumanhin po, maghintay lang po kayo. Ang abala ng bisita ay hindi nila responsibilidad. Ngunit dito, may libreng tour pa, nakakagulat talaga. Makalipas ang 30 minuto, nakasakay na kami sa isang minibus. Bago ang sasakyan, komportable ang mga upuan at may libreng malamig na tubig at wet wipes. Ang tour guide ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may malinis na uniforme at palakaibigang ngiti. Ipinaliwanag niya ang kasaysayan at kultura ng Maynila sa perpektong Mandarin, mas mahusay pa kaysa sa ilang Tsino na kilala ko. Ang galing niyo pong mag-Mandarin, sabi ko. Nag-aral po ako para sa aming mga bisitang Tsino. Gusto ko po ang literatura at musika ng inyong bansa. Paborito ko po sina Libay at Du Fu. Ang sagot niya ay lalo akong nagulat. Ang mga tao sa islang ito ay napakabukas at mausisa sa mundo. Sa tour, huminto kami sa isang maliit na restaurant. Hindi malaki, ngunit maganda ang palamuti na may Pilipinong tema. Mga kapis lantern, mga mesang gawa sa kahoy, at mga pinta sa dingding. Dito po natin titikman ang Chicken Joy, isang sikat na pagkain sa Pilipinas. Ang may-ari po ay 3 henerasyon na, 50 taon na po ang kanilang negosyo, sabi ng guide. Makapal na piraso ng manok, pinirito hanggang maging gininto ang kayumanggi, at binudburan ng espesyal na pampalasa. Hindi nag-atubili si Xiao Mei, natikman ito. Wow, ang banggo at ang lutong, sigaw niya. Maingat kong sinubukan. Malutong sa labas, malambot sa loob. Ang katas ng manok ay masarap at ang mga pampalasa ay mabango. Isang lasa na iba sa pritong manok ng Tsina. Mayroon itong iba't ibang layer na hindi ko mapigilang kumain pa. Nakita ito ng may-ari, isang matandang babae, at agad na nagdala ng sagot gulaman. Ang mga dayuhan na unang beses kumain ng pritong manok ay maaaring maumay. Ito pong sagot gulaman ay makakatulong. Ito po ang pinakasikat na inumin sa Pilipinas. Nakakamangha. Gumawa pa siya ng hindi gaanong maalat na bersyon para sa amin at nagbigay ng libreng maliit na tasa ng halo-halo. Bakit po ninyo ginagawa ito? Tanong ko. Gusto ko lang na magustuhan ninyo ang aming pagkaing Pilipino. Bumalik kayo na may magagandang alaala tungkol sa Pilipinas. Masaya na ako doon, ngiti ng matanda. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng init. Hindi lang ito kabaitan, kundi isang tunay na pagmamalasakit. Hindi pa ako nakakita ng sinumang nagsusumikap ng ganito para lang magustuhan ng iba ang kanilang pagkain. Pagbalik sa bus, tumingin ako sa labas ng bintana at nag-isip, saan nanggagaling ang init ng mga Pilipino? Bakit sila napakabait sa mga estranghero? Ang Pilipinas po ay dumaan sa maraming paghihirap, digmaan at kahirapan. Kaya natuto po ang mga tao na magtulungan para mabuhay. Ang tradisyong ito ay naipasa hanggang ngayon, paliwanag ng guide. Nang marinig ko iyon, nanginit ang aking mga mata. Ang isang kolektibong alaala ay naipasa bilang individual na pagkilos dahil nakaranas sila ng sakit. Kaya sila naging mas banayad. Pabalik sa hotel, bumulong si Xiao Mei, Shuhua, ganito ang pangarap kong lugar. Isang lugar kung saan nagmamalasakitan ang mga tao. Tumango ako. Ang matigas na puso ng Ice Queen ay natutunaw na. Ang init ng Pilipinas ay binabago ako. Bago pumunta sa airport, nagpasya kaming maglakad-lakad pa sa Maynila. May oras pa, malinis ang mga kalsada at maraming tao. Tingnan mo, isang palengke, turo ni Xiao Mei. Pagpasok namin, sinalubong kami ng masiglang kapaligiran at iba't ibang amoy. Isda, gulay, karne at hindi kilalang pagkain. Ang mga palengke sa Tsina ay madalas madilim at mabaho, ngunit dito ay malinis at maayos. Tingin po kayo, mga day, bati ng mga tindera. Huminto si Xiao Mei sa isang tindahan ng pares. Mukhang iba ito sa nakain ko na. Subukan natin.
Mabigat yata yan sa tiyan, sabi ko, pero umorder na siya ng 2. Ipinakita ni Xiao Mei ang 2 daliri. Sinimulang ihanda ng matandang babae ang pares. Ang baka na nilaga sa matamis na toyo, hanggang lumambot ay ibinuhos sa mainit na kanin, isang kahanga-hangang tanawin. Sinabi niya na gagawin niyang hindi gaanong maalat para sa amin. Kinuha ko ang plato at nag-aalangang sumubo. Wow! Ang aroma ay kumalat sa aking bibig. Ang karne ay malambot at ang sabaw ay masarap. Pareho kami ng reaksyon ni Xiao Mei. Ang sarap. Sabay naming sabi. Nakita ng matanda ang aming reaksyon at ngumiti. Gusto niyo ba? Dadagdagan ko ng atsara at toge. Mas masarap yan. Ngunit isang mas nakakagulat na bagay ang nangyari. Nagsimula siyang maghanda ng bagong plato. Ito, may espesyal na sangkap ko ito. Gusto kong matikman ninyo ang tunay na lasa ng Pilipinas. Akala namin sisingilin niya kami, ngunit hindi. Ito ay isang simpleng kagustuhang matikman namin, ang masarap na pagkain. Hindi pa ako nakaranas ng ganitong katapatan. Okay lang po, busog na po kami, sabi ko. Nako, okay lang. Ganyan talaga ang mga dayuhan. Noong ang anak ko ay nasa ibang bansa, nahirapan din siyang masanay sa pagkain. Naiintindihan ko. Naantig ako sa sinabi niya. Masarap talaga ang bagong pares. At binigyan pa niya kami ng libreng itlog na maalat. Masarap, di ba? Balik kayo sa bansa namin, ha? Ngiti niya. Nang magbabayad na kami, ang presyo ay nakakagulat na mura. Kung sa Tsina ito, mas mahal pa para sa mga dayuhan. Masyado pong mura. Dagdagan niyo na po, sabi ko. Ngunit iwinagayway ng matanda ang kanyang kamay. Huwag na. Bumalik na lang kayo sa susunod. Pag-alis namin sa palengke, sinabi ni Xiao Mei. Mas mahalaga sa kanila ang kabutihang loob kaysa sa pera. Tumango ako. Oo, mas pinapahalagahan ng bansang ito ang tao kaysa sa material na bagay. Ang pagmamalasakit ay ang batayan ng lahat ng kanilang ginagawa. Tiningnan ko ang relo. Oras na para pumunta sa airport. Habang nakasakay sa taxi, ang tanawin ng Maynila ay nakaukit na sa aking isipan, matataas na gusali, malilinis na kalsada, at higit sa lahat, ang mainit na ngiti ng mga tao. Ang taxi ay malinis, may rosaryo na nakasabit sa salamin. Ang driver ay mga 50 taong gulang, nakasalamin, at mukhang mabait. Saan po galing? Tanong niya sa simpleng Ingles. China po, sagot ko. Agad siyang nagbanggit ng ilang lungsod sa China, Beijing, Shanghai, Guangzhou, at ilang mga awit na Chino. Nang makita ang aking pagkagulat, ngumiti siya. Iisa lang ang mundo natin. Magkakaibigan tayong lahat. Nakapanood na ako ng mga pelikulang Chino. Gusto ko ang kultura ninyo. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa aking puso. Sa China, ang mga taxi driver ay karaniwang tahimik. Ngunit ang driver na ito ay nakikipag-usap sa amin na parang mga kaibigan. Ang puso ng Ice Queen ay tuluyan ng natunaw. Papunta sa airport, ang Pilipinas na nakikita sa bintana ng taxi ay kamangha-mangha. Malinis na kalsada, maayos na trapiko at masayang mga mukha. Sa gilid ng daan, maraming motorsiklo, ngunit lahat ay sumusunod sa batas trapiko. Kapag pula ang ilaw, lahat ay naghihintay. Walang nagbubusina, isang tanawin na imposible sa Shanghai. Ano po ang takbo ng buhay ng mga Pilipino? Tanong ko sa driver. Hindi mabilis, hindi mabagal. Sakto lang po, sagot niya. Naniniwala po kami na slowly but surely, ang kanyang mga salita ay puno ng pilosopiya. Sa Tsina, lahat ay nagmamadali. May oras pa, tingnan natin ang lugar na ito, sabi ni Xiao Mei. Narinig ito ng driver at sinabing, dadalhin ko kayo sa isang lugar na pinupuntahan ng mga lokal. Hindi pasyalan, kundi totoong buhay ng mga Pilipino. Bumaba kami at naglakad sa isang kalye malapit sa airport. Ang hangin mula sa dagat ay sariwa at ang langit ay maliwanag, iba sa madilim na langit ng China. Isa itong maliit na komunidad na may mga tradisyonal na bahay at modernong apartment. Hindi malapad ang mga kalsada, ngunit malinis. Sa gilid ng daan, may mga tropikal na halaman. Habang naglalakad, nakita namin ang isang matandang babae na nagtutulak ng kariton na puno ng prutas. Mukha itong mabigat. Biglang, tumagilid ang kariton sa isang kanto at ang mga prutas ay nagsimulang gumulong.
Kung sa China ito, dadaan lang ang mga tao. Sa totoo lang, iyon din ang naisip ko. Sa loob ng 8 taon, nasanay akong baliwalain ang problema ng iba. Ngunit isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Isang estudyante sa high school at isang empleyado ng opisina na nakasutana ang agad na tumakbo para tumulong. Tinulungan nilang pulutin ang mga prutas at itulak ang kariton pabalik sa kalsada. Walang nag-atubili, walang takot na madumihan ang kanilang damit. "Okay lang po kayo, Lola?" tanong nila. Ang matanda, kahit nagulat, ay ngumiti at tumango. Hindi tumitigil sa pasasalamat, nangingilid ang luha. At ang mas nakakamangha, pagkatapos tumulong, bumili pa sila ng prutas bago umalis at nagbayad ng higit pa sa presyo. "Ingat po kayo, Lola," sabi ng estudyante. "Tingnan mo, Shuhua," sabi ni Xiaomei. Nanginginig ang boses. Hindi lang sila tumulong, inisip pa nila ang kita at dignidad ng matanda. Tiningnan ko ang eksena at nang init ang aking mga mata. New York, Paris, Shanghai, hindi pa ako nakakita ng ganitong eksena sa anumang malaking lungsod. Hindi lang ito simpleng kabaitan, kundi isang paraan ng pamumuhay na may pagmamalasakit, isang kultura na itinuturing ang estranghero bilang pamilya. Bumili kami ng prutas. Ang mangga ay matamis at ang mangosteen ay mabango. Ngumiti ang matanda at binigyan pa kami ng dagdag. "Mga dayuhan pala kayo. Kain lang kayo." Sikat ang prutas namin sa buong mundo. Ang kanyang punto ay lokal, ngunit ang kanyang mga mata ay mainit. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, hindi lang teknolohiya ng bansang ito ang maunlad, kundi ang puso ng mga tao, ang pusong nagmamalasakitan. Iyon ang tunay na kaunlaran ng Pilipinas. Habang kumakain ng prutas, isang matandang lalaki ang biglang napaupo, mukhang masama ang pakiramdam. Agad na tumakbo ang mga tao sa paligid. Isang ina na may sanggol ang tumawag ng ambulansya. Ang iba ay tinulungan ang matanda na maupo sa lilim. Ang isa ay kumuha ng malamig na tubig mula sa isang tindahan. Maging ang mga nakamotorsiklo ay huminto para magtanong kung kailangan ng tulong. "Tay, malapit na po ang ambulansya. Huwag po kayong mag-alala," sabi nila. "Shuhua, parang isang pamilya sila," sabi ni Xiaomei. Tahimik kong pinanood ang eksena at napagtanto ko. Sa loob ng 8 taon, mga gusali, pagkain at tanawin lang ang nakita ko. Hindi ko nakita ang tunay na mukha ng isang bansa. Ang mga tao, ang ugnayan sa pagitan ng mga tao, ang pinakamagandang tanawin. Pabalik sa airport, pareho kaming tahimik. May nagbabago sa loob ko. Ang pader ng yelo na nagpoprotekta sa aking puso sa loob ng 8 taon ay unti-unting natutunaw. Ang malamig na puso ng Ice Queen ay natutunaw sa init. "Shuhua, pagbalik natin, ano ang pinakamamimiss mo?" tanong ni Xiaomei. Nag-isip ako, ang mga tao, ang kanilang mga ngiti, ang kanilang pagmamalasakit, at kung paano nila tratuhin ang isa't isa. Pagdating sa airport, pakiramdam ko ay aalis ako sa sarili kong tahanan. Isang gabi lang, ngunit parang tahanan ko na ito. Habang papunta sa departure hall, lumingon ako sa Pilipinas sa huling pagkakataon. Babalik ako, naisip ko. Hindi bilang isang hintuan, kundi para sa isang tunay na pagkikita. Bago sumakay, bumili ako ng isang maliit na souvenir, isang keychain na hugis jeepney. Hindi lang ito souvenir, kundi patunay ng isang bansang nagpabago sa aking puso, sa puso ng Ice Queen. Isang maliit na mainit na apoy ang nagsimulang mag-alab, isang apoy na ibinigay ng bansang tinatawag na Pilipinas. Habang nakatayo sa immigration, isang pakiramdam ng pangungulila ang bumalot sa akin. Nakakabaliw, no? Isang araw lang pero mahal na natin ang bansang ito, ngiti ni Xiaomei. Hindi nakakabaliw, seryoso kong sagot. Espesyal talaga dito. Pagkatapos ng immigration, may oras pa bago ang flight. Naglakad-lakad ako, mga kosmetikong Pilipino, mga handicraft at mga kakanin. Karaniwan, dadaan lang ako. Ngayon, lahat ay may kahulugan. Tingnan mo, Shuhua, turo ni Xiaomei. Hindi ba't siya ang ale sa tindahan ng pares kahapon? Tiningnan ko. Siya nga. Hila-hila niya ang isang maleta kasama ang isang tao. "Magandang araw po," bati namin. Tiningnan niya kami ng may pagtataka at pagkatapos ay ngumiti. "Ah, kayo yung dalawang kumain ng pares kahapon. Pauwi na po kami ngayon." "Kayo po?" tanong ko.
Ihahatid ko lang ang anak kong babae. Mag-aaral siya sa Tsina. Lalo kaming nagulat. Talaga po? Saang lungsod? Tanong ni Xiao Mei. Sa Shanghai. Mag-aaral siya ng musika. Ngumiti ang kanyang anak. Bigla, nakaramdam ako ng init. Ang taong naging mabait sa amin kahapon ay narito ngayon bilang isang ina na naghahatid sa kanyang anak papuntang Tsina, ang liit ng mundo. Nakatira po ako sa Shanghai. Kung kailangan niyo po ng tulong, tawagan niyo lang po ako. Inabot ko ang aking business card. Tinanggap niya ito. Talaga, iha? Salamat. Unang beses ng anak ko sa Tsina, nag-aalala ako. Bigla, may kinuha siya sa kanyang bag. Isang maliit na manikang gawa sa hibla ng abaka. Isang souvenir mula sa Pilipinas. Pampasuwerte. Sa sandaling iyon, naluha ako. Isang estrangherong nakilala ko lang kahapon ay nagbibigay sa akin ng regalo na parang matagal na kaming magkaibigan. Salamat po. Mayroon din po akong regalo para sa anak ninyo. Kinuha ko ang isang kahon ng mooncake mula sa aking bag. Ito po ang pinakasikat na pagkain sa China. Nagpalitan kami ng regalo. Hindi lang ito pagpapalitan ng bagay, kundi ng kabutihang loob. Isang anunsyo ang umalingaunggaw. Oras na para sa flight papuntang China. Nagpaalam kami. Magkita po tayo sa Shanghai. Papunta sa gate, dumaan ako sa banyo. Doon, nakita ko ulit ang janitress mula kahapon. Suot pa rin niya ang kanyang asul na uniforme. Nakakamangha, natandaan niya ako. Oh, ikaw yung dayuhan kahapon. Pauwi ka na ba, iha? Hindi ko siya natandaan, ngunit natandaan niya ako. Nakaramdam ako ng init. Sa isang abalang airport, paano niya natandaan ang isang dayuhan na minsan niya lang nakita? Opo, pauwi na po. Paano niyo po ako natandaan? Tanong ko, nanginginig ang boses. Lahat ng dayuhang flight attendant, natatandaan ko. Gusto kong malaman kung ano ang tingin ninyo sa aming bansa. Sana may maganda kayong alaala, ngiti niya. At kumuha siya ng isang maliit na keychain mula sa kanyang bulsa. Isang hugis tarsier. Souvenir mula sa Pilipinas. Wala itong halaga, pero galing ito sa puso ko. Sa pagkakataong ito, hindi ko na napigilan ang aking mga luha. Bumuhos ito na parang mga perlas. Nakapunta na ako sa mga airport sa buong mundo, ngunit ito ang unang pagkakataon na may isang janitor na nakakilala sa akin bilang isang tao at nagbigay pa ng regalo. Sa Tsina, ang mga janitor ay nasa mababang antas ng lipunan. Ngunit ang allen na ito ay puno ng dignidad at init. Maraming salamat po. Hindi ko po kayo malilimutan. Nanginginig ang aking boses. Hinaplos niya ang aking balikat. Huwag kang umiyak, iha. Laging bukas ang Pilipinas para sa inyo. Alalahanin mo lang ang magagandang bagay at tandaan mo na marami pa ring mabubuting tao sa mundo. Hinawakan niya ang aking kamay. Babalik ka, ha? Laging bukas ang Pilipinas para sa iyo. Ang kanyang kamay ay magaspang, ngunit mainit parang kamay ng isang ina. Tinanggap ko ang keychain at naglakad papunta sa gate. Nakita ni Xiao Mei ang aking mga luha. Shuhua, ngayon lang kita nakitang umiyak. Ngayon lang din ako umiyak, sagot ko, nakangiti habang umiiyak. Akala ko wala na akong luha, na ang puso ko ay naging yelo. Ngunit ang init ng Pilipinas ay nagbalik sa aking pagkatao. Habang pasakay sa eroplano, tiningnan ko ang huling tanawin ng Pilipinas. Palubog na ang araw. Ang langit ay kulay ginto. Hindi na ito isang hintuan, kundi isang pagbabago sa aking buhay, isang destinasyon para sa aking puso. Habang nakaupo sa eroplano, tinitigan ko ang keychain. Ang Pilipinas ay mayroong higit pa sa teknolohiya ang pusong gumagalang at nagmamalasakit. Iyon ang tunay na kaunlaran. Habang papaangat ang eroplano, isang bagong determinasyon ang nabuo sa akin. Wala na ang Ice Queen. Ang init ng Pilipinas ay tuluyan na akong binago. Ngayon, handa na akong bumalik sa Shanghai at ibahagi ang init na iyon. Ngunit hindi ko alam na ang aking kwento sa Pilipinas ay lilikha ng isang malaking ingay online. Pagbalik sa Shanghai, ginawa ko ang isang bagay na iba. Sa unang pagkakataon sa 8 taon, ibinahagi ko ang aking karanasan sa Pilipinas sa social media. Akala ko ang Pilipinas ay isa lamang hintuan, ngunit ang 2 araw na karanasan ay nagbago ng aking pananaw sa buhay. Tinuruan ako ng mga tao dito kung ano ang tunay na init. Isinulat ko ang tungkol sa janitress sa airport
ang alay sa tindahan ng pares at ang hindi mabilang na maliliit na kabutihan mula sa mga estranghero. Ang tugon ay higit sa inaasahan. Libo-libong komento ang dumating. Nagbahagi sila ng kanilang sariling karanasan. Naramdaman ko rin ang init na iyan sa Pilipinas. Iba talaga ang mga Pilipino, maganda ang kanilang puso. Dahil sa bansang iyan, naniniwala na ulit ako sa kabutihan ng tao. Nang maligaw ako sa Pilipinas, isang estranghero ang naglakad kasama ko ng 10 minuto para lang ihatid ako. Isang linggo pagkatapos, binigyan ako ng airline ng isang espesyal na alok, magbukas ng isang regular na ruta papuntang Pilipinas, at gusto nilang ako ang maging head flight attendant, responsable para sa cultural exchange sa pagitan ng China at Pilipinas. Tumango ako ng walang pag-aalinlangan, gusto kong bumalik sa mainit na lupaing iyon. 2 buwan pagkatapos, nakatayo na naman ako sa NAIA. Hindi bilang isang hintuan, kundi para simulan ang aking pangarap na trabaho. Pagdaan sa parehong banyo, nakita ko ang parehong janitress. Nakita niya ako at masayang bumati. Bumalik ka, iha. Alam kong babalik ka. Nagtatrabaho na po ako sa ruta papuntang Pilipinas ngayon. Madalas na po akong mapapadito, sabi ko. Nanginginig ang boses. Mabuti naman, iha. Welcome home, welcome home. Ang mga salitang iyon ay napakaangkop. Ang Pilipinas ay naging pangalawa kong tahanan. 6 na buwan pagkatapos, nag-apply ako para sa long-term residency. Gusto kong matuto ng Filipino. Gusto kong mas maunawaan ang kultura. 1 taon pagkatapos, nagbukas ako ng isang maliit na Chinese Cultural Center sa Maynila. Ang ale mula sa tindahan ng pares ay madalas bumisita. Ang anak kong babae ay magaling sa musika sa Shanghai. Salamat sa iyo. Ang janitress, pagkatapos magretiro, ay madalas din dumalaw. Pinasikat mo ang aming bansa sa buong mundo, sabi niya. Hindi po totoo. Ang Pilipinas po ang nagbago sa akin. Pagkatapos ng 1 taon sa Pilipinas, mas naintindihan ko ang pagiging espesyal ng bansang ito. Tuwing umaga sa palengke, binabati ako ng mga tao, Chuhua, nandito ka na para bang bahagi na ako ng komunidad. Ang tindera ng gulay ay pipiliin ang pinakasariwa para sa akin. Ang tindera ng prutas ay ipapatikim muna sa akin. Ang tindero ng isda ay tuturuan ako kung paano pumili ng sariwa. Ang pakiramdam na ito ng pagtanggap ay hindi ko naranasan sa China. Ang pag-aaral ng Filipino ay masaya. Ang aking guro, si Ginang Reyes, ay mahigit 60 taong gulang. Chuhua. Ang salitang, salamat po ay kailangang may tamang diin. Okay lang. Dahan-dahan lang. Mahirap ang Filipino, pero gumagaling ka na. Minsan, umaakyat ako ng bundok kasama ang aking mga kaibigang Pilipino. Mount Pulag, Mount Pinatubo. Maganda ang kalikasan ng Pilipinas. Ngunit mas maganda ang mga sandaling kasama ang mga kaibigan. Ang pangalan ng aking kaibigang Pilipino ay Bea, isang nurse. Chuhua, malaki ang ipinagbago mo, sabi ni Bea. Noong una kang dumating, napakalamig mo. Ngayon, mas masaya ka na. Ngumiti ako. Binago ako ng Pilipinas. Tuwing Pasko, iniimbitahan ako ng pamilya ni Bea. Tinatrato nila ako na parang pamilya. Isang araw, may emergency sa LRT. Isang matandang lalaki ang hinimatay. Agad na tumulong ang mga tao. Ako rin ay tumulong, ginamit ang aking natutunang Filipino para pakalmahin ang kanyang asawa. Huwag po kayong mag-alala, Ale. Darating na po ang ambulansya. Hinawakan niya ang aking kamay. Salamat, iha. Ang galing mong mag-Filipino. Sa sandaling iyon, alam kong hindi na ako isang dayuhan. Bahagi na ako ng lipunang ito. 3 taon pagkatapos, nakatayo ako sa NAIA, hindi para umalis, kundi para salubungin ang isang espesyal na bisita. Si Xiao Mei ay lilipat na sa Pilipinas. Natanggap siya sa isang Pilipinong airline. Nang malaman niya ang aking kwento, agad siyang nag-apply. Paglabas niya sa arrival hall, naaalala ko ang aking sarili 3 taon na ang nakalipas. Ang malamig at mapang-alinlangang Ice Queen. Chuhua! Sigaw niya at niyakap ako. Nagbago ka talaga. Mas masigla, mas mainit. Talaga? Tanong ko. Dati, ang mga mata mo ay parang yelo. Ngayon, parang sikat ng araw sa Tagsibol. Sumakay kami ng bus papuntang Maynila. Ito ba ang lugar na nagpabago sa'yo? Tanong ni Xiao Mei. Hindi lang ang lugar,
kundi ang mga tao, sagot ko. Dinala ko siya sa palengke. Ito na ang aking ritual. Lahat ng kaibigang Chino, dito ko dinadala. Nakita kami ng ale sa tindahan ng pares at natuwa. Shuhua, may bago kang kaibigan, sabi niya. Ipinakilala ko si Xiao Mei sa Filipino. Agad na naghanda ang ale ng espesyal na pares. Para sa mga dayuhan na unang beses, dahan-dahan lang. Nang makita ko ang pagkagulat sa mukha ni Xiao Mei, naaalala ko ang sarili ko, ang pakiramdam na alagaan ng isang estranghero. Magugustuhan mo dito, sabi ko sa kanya. Nang gabing iyon, sa aking apartment, tinanong ni Xiao Mei, nagsisisi ka bang umalis sa China? Nag-isip ako, hindi. Dito ko natagpuan ang tunay kong sarili. Sa China, isa lang akong malamig na makina. Dito, natuto akong maging tao. Nawala na ba talaga ang Ice Queen? Oo. Tinunaw ng init ng Pilipinas ang lahat ng yelo. Ngayon, ako si Xuhua, isang ordinaryong tao na tumatawa, umiiyak at nagmamahal. Ipinakita ko ang keychain na bigay ng janitress at ang manika mula sa Ale. Hindi lang ito mga souvenir. Simbolo ito ng aking pagbabalik bilang isang tao. Tiningnan ako ni Xiao Mei. Gusto ko ring magbago tulad mo. Magagawa mo yan, sabi ko. May mahika ang Pilipinas. Ang mga tao dito ay tutunawin ang pader ng yelo sa iyong puso. Kinaumagahan, pumunta kami sa isang viewing deck. Mula sa itaas, kitang-kita ang buong lungsod. Ang lungsod na ito ay puno ng kwento, sabi ko. Bawat sulok ay may mainit na alaala. Sabihin mo sa akin ang pinakamahalaga mong alaala, hiling ni Xiao Mei. Naalala ko ang matandang nagtitinda ng prutas. Minsan, ang pinakamaliit na kabutihan ang may pinakamalaking epekto. Isang salita, isang ngiti, isang maliit na pagmamalasakit ay maaaring magbago ng buhay ng isang tao. Sa loob ng 3 taon, natutunan ko ang pilosopiya ng buhay ng mga Pilipino. Tratuhin ang lahat bilang mahalaga, alagaan ang mga nasa paligid mo, at maniwala na ang tao ay likas na mabuti. Welcome sa lugar na magpapabago ng iyong buhay, sabi ko kay Xiao Mei habang nakatayo kami sa viewing deck. Humanda kang mapaligiran ng init. Ang hangin ay marahan. Ang Maynila ay kumikinang sa ilalim namin. Tulad ng sinabi ng janitress, 3 taon na ang nakalipas. Babalik ka ha? Nakabalik na nga ako. Hindi lang bumalik, kundi nandito na ako. Ito ang aking tahanan, ang aking mga ugat, at ang aking hinaharap. Ang kwento ng Ice Queen ay natapos na. Ngunit ang kwento ni Shuhua, isang anak ng Pilipinas, ay nagsisimula pa lamang.